Okay mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng ating lesson about po sa Word of God, about sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos na makapangyarihan sa atin mga buhay because the Word of God is so powerful. No? The Word of God is eternal. Eternal, walang katapusan. It is spirit and it is life. It gives life. And sabi ng Panginoon sa John 6:63, the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. So it is living and active. Buhay ang salita ng Diyos. For the Word of God is active. It is alive and active. It is sharper than any two-edged sword. It penetrates even to the dividing asunder of the soul and spirit, of the joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebrews 4:12. Ito po yung salita ng Diyos. A description of what the Word of God is. Sobra pong kapangyarihan po ng Word of God. It says, for the Word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword. Mas matalim pa sa tabak na dalawahan po ang talim. Sharper than any two-edged sword, it penetrates. You know, you cannot hide from the Word of God. Pag na-release ang Word of God, it will really magtitimo sa puso ng tao. And no one can hide in the power of the Word of God. It penetrates even to the dividing asunder of the soul and spirit, of the joints and the marrow, and it judges the thoughts and intentions of the heart. Sabi po sa Hebrews 4:12. The power of the Word of God is also number 3. It is a fire and a hammer. Inahalin tulad ang salita ng Diyos sa apoy. Sabi ng Jeremiah 23:29, it is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. Kaya po, kahit na gaano ka-incorrigible ng isang taong makasalanan, talamak na sa kasalanan, kaya po siyang baguhin ng Panginoon because the Word of God is like a fire na pwedeng i-purify, kayang sunugin ang mga dapat sunugin sa buhay ng isang tao. And like a hammer upang durugin ang mga bagay na pwedeng durugin sa bawat tao, sa buhay ng isang tao. The power, it is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But it is power of God sa mga naliligtas nito. But to us who are being saved, it is the power of God. Para sa atin, napakakapangyarihan ng Word of God. Sa iba na ayaw nito, it's foolishness for them, no? Para sa mga napapahamak. But for us, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Okay. So, the Word of God is like a sword, napakatalim. And the Word of God is like food, kanina. Another one is the Word of God is like a seed. Katulad po ng seed ang Word of God. Binhi na pag ito'y itinanim, ito'y mabubuhay. Mayroong parabola po. The parable of the sower, napakaganda po ang Mark 4, na mayroong pong sower, mayroong nagtanim na farmer, at kanyang itinapon ang seed, and the seed typifies the Word of God. Yung salita ng Diyos na itinapon, mayroon lamang pong tumubo. Ang tumubo po ay yung naitanim o yung doon tumama sa magandang lupain. Siya yung tumubo. The Word of God is like a seed. Napakaganda ito. Actually, isang lesson po ito. I believe na madadaanan pa po natin to. The Word of God is like a seed, and itong account sa Luke 8:4-15, this parable, babalikan po natin ito sapagkat napakaganda po ng parabola ng farmer na nagtanim ng seed. Okay, the Word of God is like light, katulad ng liwanag, na ang anumang kadiliman, the darkness has no option but to flee. Once the Word of God
is being revealed or shared, okay? Your Lord, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, in the word of God is like a water, katulad ng tubig na naglilinis. The word of God cleanses us. Sabi po sa Ephesians 5:25-27. We start life in the kingdom of God totally washed clean by the Spirit of God through His Word. Tayo po ay malilinis lamang through the Word of God. Sanctify them by thy truth. Your Word is truth. So malilinisan lamang tayo, hindi sa pamamagitan po ng kung ano-anong mga beauty care o ano pa pong mga beauty products o ng anumang mga kahit mag-swimming ka pa sa lahat ng mga jacuzzi o mga swimming pool na mga magagara, it cannot wash clean our sin and our life, our spiritual life. But the Word of God can. The Word of God cleanses us. Okay, so that's the power of the Word. Number one, the Word of God is like water. It typifies, the Word of God is like light. The Word of God is like a seed. Katulad po ng binhi. The Word of God is like a food. The Word of God is like a sword. And napaka-exciting po na itong makapangyarihang salita ng Diyos ay gawin nating sentro at maging, imagine, pag nag-aral ka na ito mismo yung konteksto, ito mismo yung textbook mo, napakaganda po. And we will move on sa may another session pa po tayo dito sa pag-aaral natin ng about po dito sa Word of God. Kaibigan, at salamat po sa inyong hunger for the Word. We thank the Lord for your life na nais mag-grow sa iyong pagkakilala sa Panginoon. That is very exciting po. A life that is so exciting. Sa atin po, sa Christian life, hindi po ibang aklat, hindi po encyclopedia, even though we have some encyclopedia, hindi po dictionary ni Mr. Webster, ang ating number 1 na textbook, hindi po pasugo, katulad ng sa Iglesia ni Cristo or sa mayroon po ang Watchtower, ang ating mga kaibigan dyan sa Jehovah's Witnesses. Meron din Quran ang mga kababayan nating mga Muslim. At ngayon po, ang ifo-focus natin ay ano po yung ating Biblios, ano po yung ating Biblia, ano po yung pinakaaklat na kung saan sentro ng ating pinagkukuhaan ng ating pagkain. Sapagkat kung paano ang isang isda ay hindi nabubuhay kung aalisin mo sa tubig, hindi na siya makakahinga. Ganon din po tayo sa buhay ng Kristiyano, kailangan natin ng pagkain. At yung pagkain na yon, doon tayo lalago at lalago at lalago. Doon tayo mag-grow, hindi tayo po mapupudol, hindi rin tayo mabubunsay, hindi rin tayo mapipiwi, o hindi rin tayo magiging hindi mag-grow sapagkat hindi nais ng Diyos na tayo po ay maging status quo o ma-stuck sa ating kalalagayan. Ang nais ng Lord, tayo po ay mag-grow. And one thing to grow is to eat the Word of God. The Word of God, ang salita ng Diyos na kung saan available sa atin. Iba-iba pong version meron tayo, iba-ibang klase. Meron tayong mumurahin lang na Bible, libre nga lang po. Actually, you can access this Bible po. You can have this sa Bible League or kaya po sa Philippine Bible Society. And then, sa istasyon ng radyo, meron po tayong pinabibigay dyan sa BBS FM. Meron po dyan libreng Biblia. Magko-comment lang kayo, hihingi lang po kayo sa Messenger or magko-comment kayo na kailangan nyo ng Word of God or ng Bible at bibigyan po kayo ng libre. So, napakapalad po natin. Hindi tayo kasali doon sa tinatawag na mga iron curtain na kung saan bawal magkaroon ng kopya ng Biblia. It will mean ng buhay mo, it will mean ng kaparusahan kung mayroon kang Bible. Sa ibang komunistang bansa o sa iba pong mga bansa na bawal po ang pag-aaral ng Bible. But we have so much freedom, we have so much liberty po.
democracy, no, na mag-aral ng salita ng Diyos. Let's capture the moment. Let's redeem the time, for the days are evil. Habang po may chance tayo to read, nakakabasa pa ang ating mga mata, mayroon pang pandinig ang ating mga tenga. Let's come, let's learn, let's grow in the Lord. In Romans 10:17, it says, ang pananampalataya ay dumarating at lumalago sa pamamagitan ng pakikinig at ng pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. So that's why somebody has to preach, somebody has to teach, at ikaw po yun. Ikaw po yun. At so how can we teach unless we are also established in the Word? So that's why we recognize that need, and so we humbly come para tayo po ay matuto and more na lumago sa ating faith. For faith comes through hearing, and hearing the Word of God. So it's not a one-time event, but it's just spontaneous po na patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. The Bible ay isa pong aklat na sobrang kapangyarihan. It's alive, no? It's alive. Tingnan mo, isipin niyo po, buhay ang salita ng Diyos. Everything that is written in this book, sabi po ng salita ng Diyos, mawawala na. Mawala ang langit at ang lupa. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Mangyayari po ang mga nakasulat. Ganun po ka-precise, ganun po ka-halaga at kapangyarihan ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang 2 Timothy 3:16. It says here that all scripture, itong scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Magagamit natin sa doctrine, sa reproof, sa pag-correct, reproof, correction, and instruction for righteousness, so that daw po tayo na mga sumusunod o tayo mga nagbabasa ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Basahin ko po sa ating Tagalog version. 2 Timothy 3:16, sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, we cannot be good in our own na mga ideas or thoughts. Laging, ang source po ng magandang kaisipan at righteous thoughts ay dito mula po sa banal na kasuratan. Sabi dito, this is kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So ito po yung the scripture. No? Sabi, all scripture is given by inspiration of God. Hindi po katang-isip ng mga writers nito. Hindi po napanaginipan lang o kaya po bigla niyang isinulat lang. Sabi dito, all scripture is given by inspiration of God. Within these verses ng Bible po, there are about 1,189 chapters dito po sa ating banal na kasulatan. At puno po ng promesa ng Diyos, the promises of God, na napakaraming promises niya sa atin, the promises of eternal life, the promise of peace, the promise of protection, the promise of healing. Sa aabuting mga 8,000 na mga promises ng Panginoon na nakasulat po dito sa Bible na ito. Ito po ay lahat, wala po ditong nagkontrahan. Wala pong nagkontrahan sa Gospels at mula po sa Genesis na isinulat po ni Moses. Ang unang author po ng Bible, si Moses.
isinulat niya po ang aklat ng Genesis. Ang Genesis 1:1, it says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At ang pinakalas na nagsulat ng Bible ay si John the Beloved. Nung siya ibinilanggo sa panahon ng emperor ng Roma, ay persecuted ang mga followers of the way. Nagtago po siya, ibinabilanggo po siya, at itinapon sa isla ng Patmos, at nandoon siya nakakuha ng mga revelation of the coming end of the age, no? Sa darating na panahon, and very soon na mangyayari. Nandyan po yung about sa coming Antichrist, coming rapture, or cutting up of the church. Okay, at a millennium, nandyan po yung mga words na yan sa Book of Revelation. Si John the Beloved po, hindi po si John the Baptist, John the Beloved po ang nagsulat, at wala pong kontrahan, ni isa pong verse na nagkontrahan sila. Yung halimbawa, nagsulat dito, sinabi ni Lord Jesus na ganito, o may prophecy ang angel sa Genesis, tapos yun ay hindi napatunayan, o kaya po kinontra ng isang verse pagdating sa Malachi o pagdating sa Matthew. Wala pong ganyang account. Lahat po sila ay nagpipinpoint sa isang pinaka-topic. And the central theme of the Bible is God. And the salvation is the summary of the Bible is John 3:16. It says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life." Ang sino man pong sumampalataya ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang sino mang hindi sasampalataya ay condemned at tiyak na pupunta sa kapahamakan. So there are 66 books po itong simula sa Genesis natin hanggang po sa Revelation. We have 66 smaller books in a book, no? At wala pong nagkontrahan sa anumang pagkasulat po. Lahat, they work together in one central theme, at ang pinaka-theme po nito ay ang patungkol sa Diyos na nagmamahal sa mga tao. There are about 40 authors, 40 authors po. Si St. Paul, marami po siyang isinulat. Almost 70% ng New Testament ay isinulat po ni San Pablo o ni Saulo. Ang dami niyang revelation. Ang dami pong inihayag sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya po ang dami siyang nasulat. But about 40 authors, at ang span of time ay more than 1,500 pong panahon. Ang span of time na mula sa first author hanggang sa last author, na kung saan ang Old Testament po ay mayroong 39 books. Ang New Testament ay mayroong 27 books. Hindi po kasali doon yung Apocrypha, no, sa gitna, na hindi po kasali dito sa canonization natin ng books. Ang binabasihan po natin ay itong 39 books sa Old Testament from Genesis, at ang last book nito ay ang Malachi o ang Malaki. Malachi. And the 27 books ay mula po sa Matthew, Mark, Luke, and John, the Gospels, at magtatapos sa Revelation. So ito pong longest verse dito po, longest verse ay yung nakasulat sa Psalms 119. Yung the longest chapter pala po is, okay, tingnan natin. Pag tinignan nyo yung Book of Psalms, yung Book of Psalms po natin ay, ang pinakamahabang chapter ay Psalms 119. So, ilan ba yung verses nito? 119. Kasi yung iba napakaiksi. Pero itong Psalms 119 ay meron po siyang memory verse na 176. Okay. So, ang daming verses ang Psalms 119. Napakaganda po ng nakasulat dito sa Psalms 119. So, I hope na magkaroon tayo ng hunger to read the Word of God. But
Pinakamaiksi naman na chapter. Ano po yung pinakamaiksi na chapter is in Psalms 117. Alin po ba yun? Tingnan natin. What is the shortest chapter? Oh, praise the Lord. All you peoples, all you nations, praise Him. All you people, for His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. Two verses lang po ang Psalms 117. So, ang pinakamaiksi sa Bible, sa buong Bible, ang pinakamaiksi na verse is 100. Psalms 100, na chapter, ang pinakamaiksing chapter is Psalms 117, at ang pinakamahabang chapter is Psalms 119, na mayroon pong 176 o 176 na verses. Okay. Ano naman po yung pinakamahabang verse? Ang pinakamahabang verse ay nasa Book of Esther. Napakaganda rin po itong kasaysayan ni Queen Esther. The longest verse is in Esther 8:9, and the shortest verse is John 11:35. Okay, guess what's the shortest verse? Ano yung pinaka-shortest na verse? Pag pinuntahan niyo po ang John 11:31, ano po ang sabi doon? Somebody know the answer? Madali lang itong kasagutan dito. Sabi dito sa English po, Jesus wept. Pero sa Tagalog, ano yung sabi dito sa Tagalog? Tumangis si Jesus. 3 words. Tumangis si Jesus. Umiyak si Jesus kasi nung nagkatawang tao siya, no? Na naglakad siya dito sa Israel at nag-share ng mabuting balita ng kaligtasan hanggang sa ipinako siya sa krus. May kaibigan po siya, no? Ang kaibigan niya si Martha, Maria at si Lazarus. Pero si Lazarus ay namatay. At ang shortest verse, tumangis si Jesus. Jesus wept. So, napaka-interesting pong magbasa ng Biblia. Napakaganda po mga kaibigan. So, I hope na magkaroon tayo ng hunger for the Word, ng interest to read the Word of God. Okay? So, ang objective natin sa lesson na ito is to know the Word of God as the source of truth for every believer. Number 2, to understand the power and the authority of the Word of God. Lalo nating mamamahal ang Word of God, the more that we will be hungry to know more about the Word if we understand the power and the authority of the Word of God. And number 3, to know that the Bible was inspired by the Holy Spirit. So siguro sabihin nyo, bakit tao yung sumulat? Upo, kasi yung manok hindi niya kayang magsulat. O kaya yung ibon, hindi niya kaya magsulat, no? Tayo talagang tao ang binigyan ng mind of Christ. So, what is man, O Lord, that you are mindful of Him? Okay? So, ito pong Bible ay sinasabing milk. Ito po yung inumin ng mga newborn babes. Pag tayo po itinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nanampalataya tayo sa kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin, we need to drink this milk. Sabi po sa 1 Peter 2:2, like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So nakikita po natin na napakahalaga po ng role sa Christian life ng gatas ng salita ng Diyos. So, pag mga baby pa tayo sa Christian walk natin, we need the Word of God. It's the milk. So, sinasabi pong sa natural na ang mga baby, the mother's milk is the best dahil sa colostrum in the natural. But, marami pong hindi na makapagpapadede. So, marami pong mga formula na pinag-aralan at ipinagbibili para yung mga baby, hindi po sila
magutom, hindi sila mag-starve, hindi sila po magutom yung mga bata at hindi maging malnourished. Ang Word of God plays like a milk, like newborn babes. Sabi po sa 1 Corinthians 2:2, let us be hungry for the Word. Let us have the desire. Hingi tayo ng gatas ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang pagkain ng ating mga espiritu. Always remember na trifold being tayo po ay mayroong flesh, pero mayroon tayong spirit dahil we are created in the image of God. Sabi po sa Genesis 1:26, nag-usap-usap ang Trinity, let us make man in our image. At hindi naman natin sa natural kamukha ang Diyos, but in our spirit, we have the DNA of our Creator. And we have also soul. Meron din tayong feelings. Meron tayong 5 senses. Pero po yung ating spirito, we need the milk of the Word of God. So, I'm so grateful that you enrolled o kaya po, you sit down and you have chosen to study the Word. We need the milk of the Word of God. And I pray today that all of us will have that hunger for the Word of God. Ang salita ng Diyos, hindi lang milk, kundi ito rin po ay tinapay, bread. Jesus said, man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. In Matthew 4:4, ang storya pong ito, ang Panginoong Jesus, nang makatapos po siyang mag-fasting ng 40 days, bago po siya mag-launch out sa ministry, ay nag-fasting po siya ng 40 days. At nag-fasting po siya, and after that, dumating po yung temptation. At ang si Satan, niloloko siya by enticing Jesus na sumamba sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, sa any word na nire-release ni Satan para tuksuhin si Lord Jesus natin, ang kanyang pangkontra ay Word of God. Nung sinabihan po ni Satanas ang Panginoon na, oh, gutom ka na, nandito may mga bato, gawin mo itong tinapay, di ba? Makapangyarihan ka naman, o makapangyarihan naman ang yung Diyos. Sige, gawin mong tinapay. Pero anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ganito po ka-importante ang bread, the Word of God, sa ating Kristiyanong pamumuhay. Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Sabi sa John 6:35. Ang sino mang sumampalataya sa Panginoon, hindi na tayo mauuhaw ng mga bagay sa mundo. Kung saan, ang Panginoon ay ginawa mong kabahagi na, nasa puso mo na si Lord. Hindi ka na magugutom ng mga bagay na kamunduhan. That's one of the greatest miracle of the Christian life. Yung regeneration, yung mabuhay kang muli. Yung maka-experience ka ng born-again experience is one of the greatest miracle in the Christian life. Imagine that, pag si Kristo na bread of life nasa iyo, yung dating kinakaadikan na pornographic pictures o kaya po mga pet scene, yung mga inaalagang kasalanan, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo na siyang tinapay ng buhay, mawawalan ka na ng gana sa mga bagay sa mundo. Mawawalan ka na ng gana sa mga bagay na dati mong kinakahumalingan nung wala ka pang relasyon na personal sa Panginoong Hesukristo. Jesus is the bread of life. Let's choose life. For pag namuhay tayo in the flesh, we will die. But if we live by the Spirit, in the Spirit, we will live. Okay? Yung solid food, the Word of God is also like a solid food. In fact, though by this time, you ought to be teachers, sabi po ni San Pablo. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Solid food is for those who have acquired maturity. So, we need this word because
mula sa childhood experience natin, being a child, sa pagiging baguhan natin, sa Christian faith, we need milk. But as we grow, we need po the solid food, the Word of God. At review lang natin, ano po yung mga elementary doctrines na eventually madadaanan natin. Pag elementary ka pa o pag preschool ka pa, hanggang grade 1, grade 2, grade 6, yun ang pag-aaralan natin. But eventually, pag alam na natin yon, hindi na yun ang ating focusan. Ano po yung ating mga elementary doctrines na ating, nung minention ko po sa inyo sa ating lesson 2, sa aklat ng Hebrew mga kapatid, ano po yung mga elementary doctrines? Nandoon po yung repentance, nandoon po yung laying on of hands, nandoon po yung baptism, yung eternal judgment. Yun po ay mga pag-aaralan po natin, na mga lesson natin, iisa-isahin po natin yan, pag-aaralan po natin, and then para malaman natin so that we could share that to others also, in that we, hindi lang for the sake of studying it or for the sake of knowing it, but we really need to know about the true repentance, no? The 360 degrees mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Okay, the authority of the Word. Kanina po na-mention natin ang the Word of God is spiritual food. Milk, bread, and solid food. And the authority of the Word. May authority po ang Word of God. There's so much power in the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In John 1:1, it says, sa pasimula ay nandoon na ang salita, at ang salita ay Diyos. And in verse 14, nagkatawang tao ang salita, filled with grace and glory, filled with grace and truth. Verse 14 ng John 1:1. Sa pasimula, nandoon na ang salita. Kasi pag tinignan po natin, pag pinuntahan natin ang creation, kasi hindi tayo naniniwala na tayo'y galing sa evolution, or galing tayo sa kawayan na nabiyak. Tayo po ay created of God according to His image. And sa creation sa Genesis 1, ang Diyos nagsalita lang siya. Nagsasalita lang ang Diyos. Out there is a voidness, there is darkness in this earth. At ang Diyos nagsabing, let there be light. And there was light. Yung authority po ng Word of God, may authority ang Word of God. Pag anong sinasabi ng Diyos, nangyayari. And so, pag sinabi ng Diyos, magkaroon ng separation ang gabi sa araw, o magkaroon ng mga lumilipad sa dagat, ayun, may lumabas ng mga iba't ibang uri ng mga ibon. So, there is power in what God says. There is an authority in His Word. And we live in a Word-activated planet wherein nangyari ang lahat. What God said nangyari, and it was good. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is Spirit and is invisible. Pero po spiritual. And the invisible came to the mga bagay na nahawakan. Ano? Came the material and the visible from the invisible. Nagsalita lang ang Diyos at nangyari po because the Word of God has an authority. At yun po yung matututuhan natin, the authority of the Word of God. As we read the Word of God, yung mga promises ng Lord, there is authority. Pag tayo po claim natin yung healing, promises ng Panginoon, if we say those words, if we believe, there is an authority. Mangyayari po, susunod po. Susunod po ang kagalingan. Susunod po ang pag-alis ng mga sakit at karamdaman. The voice of God was in creation. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the works of His hand. So ito po yung nasasabi sa Psalms 19:1-4.
The voice of God was in creation. Number 3, the voice of God makes the earth shake. The Lord thundered the heaven. The voice of the Most High resounded. Sabi po sa Psalms 18:30. It has the power to create. By the word of the Lord were the heavens made, their starry host by the breath of His mouth. Kung paano nagkaroon ng mga stars, Milky Way, and the galaxy. Psalms 33:6. By the word of the Lord ay nangyari po yung mga bagay na yan sa himpapawid. God spoke through Jesus Christ. Jesus Christ, yung words na mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo is all God's word. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets sa pamamagitan ng mga propeta, Elias, Elijah, Jeremiah, at sa maraming mga propeta pang, propeta Joel o prophet Joel. So mga may major prophet, may mga minor prophet. So in the past, God spoke through our forefathers, through the prophets at many times in various ways. But in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. And Hebrews 1:1 and 2. Everything was created by God. Everything was created by Jesus. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him, Colossians 1:15-16, siguro basahin ko ang Tagalog version po ng Colossians. Dito po tayo magtatapos sa, and we will continue sa ating lesson po about the power of the Bible. Sa next lesson po natin. Colossians, this will be our last verse in Colossians 1:15-16. 15-16, it says, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamahalaan at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. All through Him, all was created for Him, through Him, and by Him. So, the centrality of the gospel is about God sent His Son, Jesus, na kung saan yung mga words na sinalita ng Panginoong Jesus, they are powerful, they are life. So, it's so good to study the Word. It's so good to learn the Word. It's so good na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos sapagkat dito po ay nakasulat ang will of God, ang covenant ng Diyos, nakasulat sa Bible. So, let us have an excitement to know about the Word of God. So, ipagpapatuloy natin po ang ating pag-uusapan about sa Word of God, that the Word of God is a creative Word. The Word of God also is like, yung kanina is like food, na milk, it's like a solid food, it's like meat, okay? So, there is, to review sa ating napag-usapan, the Word of God is a spiritual food. And the other one is the Word of God has everything was created by Jesus. The voice of God was in creation. The voice of God makes the earth shake. It has the power to create. God spoke through Jesus Christ. So, meron pong questionnaire ito para po doon sa mga sumusunod sa atin sa lesson at mga kasali po dito sa ating Bible training course. Ay meron pong nakahanda na booklet nito at merong sasagutan upang ma-recognize po kayo na kasali sa mga nag-aaral ng ating pong foundational doctrines at mapalad ang nag-aaral ng salita ng Diyos.
sapagkat ito na po yung pinakakayamanan natin sa mundong ito. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. And it will accomplish according to what it pleased. So, dapat alamin na lang natin kung ano po yung nakasulat dito because it will happen. Heaven and earth will pass away. Pero yung nakasulat dito ay mangyayari. So, thank you so much for joining me. And hanggang sa muli po, ipagpapatuloy natin ang lesson natin about the Word of God. So, kunti lang naman po ito. Kunti na lang ito kasi yung ating next lesson, we will be tackling about sino si Jesus para sa atin. Sino si Jesus para sa iyo. So, kung i-extend natin ng konti para isahan na lang yung about sa lesson natin sa Word of God, the Bible, pero siguro magka-cut number 2 pa tayo. Magka-cut, another cut tayo para sa pagpapatuloy ng pag-aaral about sa Word of God.